Kakatapos ko nga lang mag-decorate para sa birthday ng anak ko. At eto na, natapos na nga ako. At dumating na rin nga itong asawa ng kuya ko. Dali yung cake na pinabili ko. Siya pala yung tumulong sa akin at yung ate ko rin. Nilatag ko ng ilang mesa. Spider-Man pala yung setup ng birthday ng anak ko. Kasi gusto niya Spider-Man. Nilabas na rin niya yung mga pagkain. Kasi ano oras na. Magsisimula na yung birthday ng anak ko. At tumulong rin nga dito yung asawa ng pamangkin ko at yung kapatid ko. Halos lahat sila tumulong. Kaya salamat talaga sa inyo. At eto na nga, naayos na nga namin. Nandito na nga lahat. At eto nga yung pinakamasayang araw ko. Yung birthday ng anak ko. 5 taon na pala siya ngayon. At nandito na nga rin yung anak ko. Bumawi ako ngayon. Kasi nakaraang taon wala siyang handa. Nandito na yung asawa ng kuya ko. At magsisimula na nga. Wala palang clone yung anak ko. Kasi kinapos na sa budget. Kaya yung asawa na lang ng kuya ko yung magpapalaro. Siya na daw bahala. Kasi dati daw siyang clown. Hindi, joke lang. Pero salamat sa'yo, Gian. Kasi nandiyan ka para tulungan ako sa birthday ng anak ko. At sa lahat na tumulong. At eto nga, nagsimula na nga. Una nga sumalang itong pamangking ko. Ang unang ang palaro, yung patagalan na magsabi ng happy birthday. Hindi nga nakatagal tong pamangking ko kasi imbis na patagalan, yung ginawa niya palakasan. Ito naman yung sumunod na palaro, yung iikot sa bangko. Tapos pag tumigil yung tugtog, uupo sila. Tumigil lang yung tugtog, kaya umupo na sila. Sa pagkakataon nga nito, natalo na naman tong pamangking ko. 2 beses na natatalo, pero okay lang yan. Bawi ka na lang sa birthday mo. Isang bangko na lang ay natira at nagpauna na nga sila. Matindi nga yung labanan nila, halos magpataya na sila. Ganyan siguro kapag gusto mo talaga manalo. May nanalo na nga, yung nanalo nga si Nicole, kapitbahay namin. At ito naman yung sumunod na palaro at kasali na nga dito yung anak ko. Nagkampi nga sila ng nanalo kanina. Hindi ko alam kung anong laro to. Ang kailangan daw, kapag uminto yung tugtog, dapat nakapak sila sa papel. At palit ng palit nga yun, hanggang isa na lang matira. Tuwan-tuwa nga dito yung anak ko, pero hindi ko alam kung sino mananalo. Pumunta muna nga kami ng anak ko sa kanto kasi may naliligaw at kasama rin nga niya anak. Nagbigay nga rin ng regalo sa anak ko. Barkado ko pala yun. Pagbalik nga namin dito, nandito nang ininang niya. Mamita ko pala to, yung tambay pa ako. At nandito rin yung barkada ko. Nagbigay rin ng regalo sa anak ko. At buti nga nagpunta sila. At nagpunta rin nga dito yung mga kumpare ko. At binati rin nila yung anak nila. Isa-isa na nga nag-bless tong anak ko sa mga ninong niya. At sabi nila bawi na lang daw sila sa Pasko. At eto na nga nilatag ng yung cake ng anak ko. Kasi magbo-blow na siya. At first time lang nga ng anak ko magkaroon ng gantong cake. At eto na nga, iniipananan ko yung kandila. Pagkatapos nga nun, nagpalaro ulit kami. May nag-sponsor ng palayok at nilagyan pa nga ito ng 1,000. Swerte lang talaga makakuha nito. At eto na nga, sinimulan na nga. Yung mga bata lang pala yung pinalaro namin. Kinakapa na nga ng anak ng barkada ko. At mamaya naampas na nga at nagpaunaan na nga sila kung sino makakuha ng 1,000. At eto naman, yung pasabit. Kaso hindi nakasabit kasi walang sasabitan. Kaya inawakan na lang. Pero okay lang. Mga bata lang naman kasi yung hatak. Pero pansin ko, sumama na yung mga nanay. At bigla nga ito nalungkutan ako kasi wala daw sa nahatak. Pero hindi niya alam. Bago palang hatakin yun, may tinabi na yung tita niya. At eto nga, hindi na malungkot ang anak ko. Tuwan-tuwa nga siya. Yan ang gusto ko. Masaya ka anak. Natapos na nga yung mga palaro namin. At kami naman nga matatanda ang maglalaro sa lamesa. Happy birthday pala sa anak ko. Kung nagustuhan mo pala yung kwento ko, pakilike naman siya ka-share. Hanggang dito na lang. Salamat.